Tol, nabalita mo na ba? Nagpa-plastic surgery na si Kiri! Ay nako, wala rin mangyayari doon, no? Anong malay mo naman, Doggy? Sa 1,000,000 tinamaan nun, kahit buong pamilya nun, pwedeng magpa-plastic surgery lahat. Kahit 10 milyon pa ang gastusin nun sa pagpa-plastic surgery ng mukha niya, hindi na nababago yun! Bahala ka. Hi. Hi, doggy. Yes, magpapa-imbalsa mo kayo. Wow. Sabi ko na nga, hindi niyo ako makikilala eh. Dali. Wow! Dali. Kire! Mismo. Okay ba itong pagpa-plastic surgery ko? Katatapos lang nito ngayon, ha? Wow! Complete overhaul and body repair. Oo nga, ang dami-dami ko pinaayos dito sa katawan ko eh. Pero ang hindi ko lang pinaayos ay yung surgery dito sa puso ko dahil hanggang ngayon ay dead pa rin ako sa'yo. Tol! Teka muna! Tol! Baka ayaw mo na sa kanya! Akin na lang! Ibigay mo lang sa akin! Hey, tumigil ka! Alam mo naman matagal na mahal ko na to Eh, di pwede na tayo magpakasal? Ano pa nga ba? Kire, I love you and I miss you! I love you. Dati tinatapatan mo ng cruise yan. Doggy! Teka! Bakit? Di ba sabi mo sa Manila, ulo gagamitin? Oo. Amonya! Ano ba yan? Sabi, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Huwag kayong lalapit! Hindi siya nagbibiro! Papatayin ako nito! Ibaba mo na yung baril mo. Hindi! Sir, may 2 pang bala na titira sa baril niya. Ang isa para sa akin, ang isa para sa kanya. Mapag-uusapan naman natin to eh. Walang pang-uusapan. Sobrang ginawa na lalaki inunain. Hinakla niya ako. Ano raw? Ang sabi niya, daw. Ano yun? Eh, ano ba yun? Ang ibig niya sabihin, sinaktan ko raw ang damdamin niya. Ah, alam ko na. Pag-ibig ang problema nito. Oo. Minahan ko siya. Inarunga ko siya. Inalangaan ko siya pag-atahon. Aagawin lang isang hayop na ito. Bakit? Di ba ako rin? Inalagaan ko rin siya. Lahat ng luho niya binigay ko. Kung nasaktan ka man, nasaktan din ako. Tama na. Ayoko na. Bakit may buhay? May pag-asa. Bakit kayo tanongin mo binamahal niyo? Kung sino talaga ang gusto sa inyo. Di ba? Babae lang. Nag-aawain niyo ba? Ang gwapo. Babae? Hindi babae pinag-aawayan namin. Ano pa pinag-aawayan niyo? Lalaki! Ang humarap sa jablong mandirigma ay si Penduko. At sa pamamagitan ng kanyang agimat, tinalo at napatay ni Penduko ang masamang nilalang. Nagwagi ang kabutihan at ang kapayapaan ay muling naghari sa kanlinugan. Tuloy mo. Dito na tumira si Penduko at dito na rin siya napasa kabilang buhay. Tama si Apa. Meron kami mga bagong larawan. Pati si Maguaya na hindi pa nakikita ang mga ito. Halina kayo. Di nagtagal, pumanaw ang 3 sa pangkat ng mga kampyon. 2 ang natirang buhay. Buhay? Sabi niyo matagal na yun. Mahaba ang buhay ng mga taga-kanlinugan. Eh, ilang taon na kayo? Kami 240 na ang edad. Ituloy natin ang kwento. Si Minokawa ang isa sa mga natirang kampyon. Ngunit naligaw ang kanyang puso at nagkaroon ng masamang
paglunggati. Sa pamamagitan ng maitim na engkanto, napahinto niya ang kanyang pagtanda. Itinayo ang lanto ng kanak at tinuruan ang paglaban ng kaisang pagbababag. Itong batang tungkong langit ang hinahanap na Minokawa. Kapag nahuli niya ito, sisipsipin niya ang diwa ng bata at siya na ang magiging tunay na tungkong langit. Kapag nangyari ito, kaawaan sana ni Bathala ang kanlinugan. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ay narito upang ipagtanggol ang kanlinugan mula sa kasamaan ni Minokawa. Teka, ang sabi niyo dalawa ang natira sa mga kampyon. Ang isa ay si Minokawa. Bakit hindi kayo humingi ng tulong dun sa isa pang natira? Nasaan ba yun? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nahuhulaan? Ang ikalawang kampyon na aming tinutukoy ay walang iba kundi si Maguayen.